ilog Oo. na nagmumula pa sa Fairview. Oo. Ayun, no. Kausapin nga po natin mula po sa Valenzuela City ang butihing mayor si Wes Gatchalian. Mayor Wes, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa DZMM. Kumusta po kayo? At salamat rin po sa pagkakataong maimbitahan sa inyong programa. Good Hi, morning. Mayor. Good morning po. Salamat po. Yes po. So, ako po napupunta dyan hindi naman napakadalas pero nabibisita ko po ang Valenzuela. Ano po. At through the years, unang-una maganda na yung daan, itong MacArthur Highway. Pero kumusta po ang pagbaha dyan? Yan, alam ko medyo humupa na ng bahagya pero in this particular case na abnormal talaga ang ibinuhos na ulan, ano po ang naging experience ng Valenzuela? Well, para sa akin, Peter, tama ka, no? Especially sa mga taong sumubaybay sa aming lungsod, yung mga nakaraang bagyo last year, early this year, no? At Tabagat. Masasabi ko ho na malaki po ang improvement po ng City of Valenzuela. Halos konti lang po yung binaha sa amin, no? So pag sinabing konti, subjective po kasi yan, no? So para po sa akin, pag sinabing konti lang or selected areas lang binaha, ang importante po yung main road natin ay passable, no? Mm-mm. So dito po along MacArthur Highway, dati-rate yung pinakasikat po na palaging nako-cover ng mga news outlets natin, yung sa BB Marolas, no? Opo. Bandang San Miguel. Dati po yung siguro isang araw na ulan ay kagad-agad ay lubog na yan hanggang Fatima University, lubog na yan, no? In that area also, sa bandang A. Fernando, Elisan, Don Pedro, dati-rate isang araw na ulan, meron na kaming libo na evacuation center. Mahina po ang 1,000, minimum 1,000 na individuals or 800 to 1,000 individuals po kagad ay nasa lugar ng Valenzuela National High School. Opo. Ito ang nakaraan na almost 2.5 weeks. No? Dati, 1 day lang yung kinocompare ko. Ngayon, almost 3 weeks po tayo, Peter, na sama ng panahon. Wala pong evacuation center sa naturing lugar. No? Hindi namin binuksan ang Valenzuela National High School. Tuyong-tuyo po ang lugar dyan. The rest po ng MacArthur ay passable. Except po yung, nakikita ko ito sa news outlet kahapon o isang araw. May isang portion lang kami ng bandang Toyota at Wilcon sa MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan na talaga pong tumaas ang tubig ho. Up to 12 inches or more, no? Aha. Portion lang naman yan. When I say portion, we're talking about 200 meters or 300 meters. Ang rason no dyan ay may ongoing na kaming solusyon dyan na ginagawa ng DPWH. At ang Valenzuela po ay we will have the first catchment basin po sa aming lungsod na ginagawa dyan. No? At, up to 5,000 cubic meter po na tubig ang kayang i-bangko, itago dyan sa catchment basin. So dyan sa lugar na yan ho yan. Kaya talaga pong ongoing pa yung construction. But the rest po, generally po, ang observation ko kahapon nung umikot ako, yung last week, halos wala ho kami. Yung kahapon lang, starting August 17 siguro yon 17, 18, 19, dahil sa sobrang tagal na po talaga ng ulan, yung mga looban ng mga bahay na kung saan mababa ang bahay at nagtaas kami ng kalye, ay yun na lang po ang mga nanatiling binaha, no? So kung may mga nakikinig na mga kababayan ko, ito po yung sa GML, sa Lingunan, Martonville at A. Santos sa Pasolo. So selected na lang po, but overall even yung gawin naming mga barangays katabi ng Obando, ang Obando baha, may Kawayan baha. Ang aming mga barangay lahat po tuyo. Doon sa mga bandang lugar na yan, no? So talagang selected lang na mga looban yung masisikip kasi ho talagang 2.5 weeks ba na tubig talaga pong naiipon, no? Okay. Mayor West, I'm very interested doon sa binanggit po ninyo kanina na meron kayong imbakan, underground na imbakan ng tubig. Ang tawag diyan pag maliitan cistern, ano po? Ang binabanggit po ba ninyo refers to yung underground stormwater reservoir? Yes po, Peter. So ang tawag namin dito, Panatag Catchment Basin.
Okay. So ito po ay katabi ng along MacArthur mismo Mm. at sa ilalim ng North-South Commuter Railway. So if familiar po kayo, ang Oo. DOTR together with JICA may project po sa amin. Yung train natin, yung Yeah. PNR going to Clark. So imbis po na hindi ho kasi anything underneath the overhead train rails, bawal pong magkaroon ng structure dyan. Yeah. Nag-announce na po ang DOTR. So in partnership with DOTR, nahingi ko po yung lupain na yon kay sinaman po nakatiwangwang Mm-mm. ay ginawa natin, hinuhukay na kasalukuyan yon at Ayun. gagawin nating catchment basin po. So around 5,000 cubic meter na tubig ang kaya pong imbakan. Mm-mm. Almost ang width dyan ay kulang-kulang 5 meters, I think, ang width dyan. At mahaba po ito, half a kilometer po ang haba po nito. Aba, Opo. di mga ilang Olympic-size swimming pools po ang laman yan. Opo, medyo malaki-laki ho ito and ilang stories down po ito dahil Oo. almost kulang-kulang din in depth 5 to 6 meters down din, no? Oo. So I think if I'm not mistaken, one or two story building po ang pababaho niyan. Ayun. So yan po ang first Panatag Catchment Basin na gagawin sa aming lugar at we have learned sa pag-upo ko po bilang mayor, lalo na after ng Typhoon Karina, we learned so many things at isa po ito sa flood management project po na funded by the local government na tingin ko makakaresolba doon sa tubig sa MacArthur. Magandang Opo, ehemplo yan. magandang plano yan para sa Valenzuela. Sa ngayon, Mayor, bale, iilang pamilya pa po yung nangangailangan ng tulong mula po sa LGU? Well, nagbukas kami ng ilang evacuation centers, no? Pero take note po, ito pong binuksan namin 2 days pa lang. Mhm. So talaga po yung previous days ay ang binuksan lang ho namin 2 evacuation center with almost less than 50 families, no? Or around 100 individuals. From 2 weeks ago, last week, until early part of this week. Pero starting August 17, 18, 19, talaga pong ito po yung report nga ng MMDA. Sabi ho nila, ito po yung kalahating lakas ng Ondoy daw ang level nito. Nagbukas po tayo at ngayon po kasalukuyan, we are housing almost 300 families or totaling to 1,100 individuals po ang aming inaalagaan kasalukuyan sa ating mga evacuation center. Opo. Aside po doon sa mga pamilya na mga nasa evacuation center, dahil sabi nyo nga po wala naman po masyadong binahan ng mga residential areas, wala naman na pong nanghingi pa ng tulong sa inyo, Mayor? Well, meron po yung nasabi ko kanina, yung Martinville at A. Santos po. Nagdesisyon po ang kanilang mga samahan na ayaw ho nila lumikas sa evacuation center. Ang iba naman ho kasi medyo mataas yung bahay, ang iba naman talaga pong we tried to ask them to evacuate, sabi naman nila bababa naman yung tubig, so nanatili na lang sila sa kanilang tirahan. So ang ginawa ko po kagabi ay nag-deliver tayo almost 100 food packs at go bags natin, ang Panatag emergency kits natin. Dineliver ko po house to house sa kanila para sa ganon din sakali mang hindi ho sila makapunta sa palengke o supermarket, meron po silang pagkain na almost 2 weeks supply po ay nakaredy sa bahay. But of course, we welcome our kababayans po na pumunta sa evacuation center natin kasi nakabukas naman po yan sa nearest na paaralan at nakaready ho kaming tumulong sakali mang gusto nilang lumikas. Mayor Wes, kanina po pinag-uusapan namin yung mga school and classes suspension po. And I'd like to find out dito po sa Valenzuela, ano po ang experience ninyo? I mean, marami po bang naging class suspensions and paano po ba makaka-recover yung ating mga estudyante na madalas walang klase? Well, madami talaga, Peter. Talagang siguro ito na yung pinakamahabang class suspension na akin pong inanunsyo dahil talaga pong very erratic. No? Alam nyo, may times na by
by 8 p.m. or 11 p.m. the news bulletin po, blue color or hindi naman ganun kagrabe, pero biglang papasok ng 3 a.m. o 5 a.m. mag-orange or yellow warning o nag-red pa bigla. So talaga pong para sa, I'm sure ito po ay nararamdaman din ng ibang mga colleagues ko sa, lalo-lalo na sa Metro Manila, no? Na ang hirap mag-decision ho, no? Gusto talaga naming papasukin ang mga mag-aaral natin, ayaw natin na antala ang kanilang edukasyon, no? And gusto natin suportahan ng DepEd, pero there are times talaga na biglaan po, as in 8 a.m. bigla mag-yellow o mag-orange po. At mahirap po na nakapasok na sila at papauwiin pa. Double hirap po yan para sa magulang eh. Malakas na yung ulan nung hinatid mo, malakas pa ng ulan nang susunduin mo pa uwi ulit, no? Oo. So talaga pong it's our experience. Kausap ko rin po ang mga colleagues ko sa Metro Manila tuwing nag-announce kami. Hirap na hirap po kami mag-decide, but ang iniisip na lang po namin ay ang sa ikabubuti po na nakakarami, no? Always remember also na pag nag-class suspension ho tayo, lumuluwang din ang lansangan natin, ang kalye natin, no? So we're trying also to, with the flooding, with the road repairs, we're trying to decongest also the streets, no? Para ho hindi rin maging ganun kahirap sa mga kababayan natin papasok naman sa trabaho. And of course, the safety. Oo. Yeah, Number one yeah. talaga yung safety ng mga anak natin ay hindi ho natin pwedeng i-risk yan dahil kitang-kita ho natin talaga na hindi natin mabasa, no? Climate change hindi natin mabasa ito. Lalabas araw sandali, bubuhos ulit. Tulad ng isang araw, akala namin buong araw tahimik, biglang bubuhos ng gabi o madaling araw, talagang erratic eh. So the safety is the paramount po in making the decision. So kami naman po sa Valenzuela, pag nag-decide do kami, ang ginagawa ho namin, Peter Enrica, ay siniswitch namin to module or online, no? Alternative mode of teaching. Palagi namin inaanunsyo yan. Hindi ho kami basta-bastang suspend na ayaw namin ang mga bata ay nabababad na lang sa paglalaro ng video games at online games. So palaging pinupush namin na pinupush ko yung DepEd the night before, ihanda na yung mga modules, mga books, mga pangangailangan para pag nag-announce ho kami, ready sila, may mga options sila to continue their studies. Which talagang challenging. Which Yes. brings us, Opo. Mayor West, to yung automatic switch na yan. Kumusta naman po ang broadband experience Oo, sa sa Valenzuela? Maganda Opo. ba? Can we say na out of 10 being the highest, nasa 8-9 ba tayo? Well, ako siguro 10 the highest, nasa 7 lang po, no? Oo. So, well, ayoko rin naman po i-blame yung mga utilities companies natin dahil ako mismo nakikita ko ho, due to the inclement weather, maraming nahahangin na kable or wala naman ho nahulog poste sa amin or lumiyab, no? Pero may mga reports ho sa akin tulad kahapon na sa isang barangay namin, maliit lang po ito na barangay, pero buong barangay nawalan po ng internet connection. So, ang mga unang nag-complain actually, hindi po yung mga nanay, pero yung mga work from home. Marami pong mga young people working in Makati or Taguig na inalaw mag-work from home, hindi ho sila makareport online sa kanilang pinagtatrabahuhan. So ako pa ho ang tumawag doon sa utility. Hindi ko na lang ako babanggitin yung utility company, personal kong tinawagan. So marami rin pong medyo nagka-problema at konting kabagalan ng internet. Pero I'm very happy naman tuwing nagre-report ang ating mga kapitan or ako, kaagad-agad pinupuntahan nila at ayusin ho, no? That's the least they could do for the consumers natin na nagbabayad, no? At naaantala ang trabaho at pag-aaral nila. That's another no? Yes, another aspect. issue. And then which brings me also, Mayor West, as a final thought, ano po, pati yung mga SME, mga small, yung mga businesses, micro kahit businesses, Yes. sabit po yan, di po ba? Opo, apektado rin ho sila dito at alam naman po natin hindi naman po sila, marami po sa Valenzuela, industrial city kami, marami po dito
malalaking kumpanya at mga warehousing at in manufacturing. But marami rin kaming SMEs na talaga pong nagdusa, tinamaan po nitong almost 3 weeks natin na habagat. At sila naman po hindi tulad po ng malalaking mga kumpanya dito na kayang mag-survive even hindi pumasok ang empleyado, sila ho hindi kaya eh. Alam niyo yung pang-ikot nila ay very minimal lang. So, I'm glad doon sa baha kasi dati-dati po pag tumaas talaga ang tubig sa amin, lalo na ang main thoroughfare, naantala po talaga affected yung mga MSMEs namin. Pero this time, yung umikot po ako, kahit umuulan, ang importante po passable yung main road. Kaya nakita ko ho, buhay ho ang marami sa kanila. Mga barber, mga sari-sari store, mga maliliit na butika. Nakita ko ho, kasagsagan ng bagyo, nakakabili pa rin po ng gamot yung senior. Kahapon may sumabay ho sa akin eh. Dinala ko po yung pumunta ko sa isang baha, may sinakay po akong senior, yung tinanong ko saan ko kayo pupunta raw doon sa butika sa kanto. So, ibig sabihin po, naka-access pa rin ho sila. Ayan, okay. Mayor, again, personally, nakikita ko po kung paano gumaganda ang Valenzuela but still, the problems persist. Ano po? At I know you're on top of the situation. Thank you very much, Mayor Wes. Thank you, Mayor Wes. Ingat po. Opo, magandang araw po at salamat din po sa pagkakataon. Si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. Dami natin napag-usapan pero susunod na po ang Kabayan with Danny Buenafe. Nakasama niyo po Rica Lazo. Peter Musngi po. God bless everyone. Ingat.